Meron na, may number. Ay, na. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. At kami po ay muli nandirito sa tahanan ni Tileni upang mag-aral po ng iyong mga salita, Panginoon. Ipuin mo po ang bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ang kahalagahan ng iyong mga salita, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at yung mga wala pa po dito, Panginoon, idako mo po sila ng ligtas, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking tanging dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang tanging awit mula sa ating kapatid na Lisa. Stillness fills the heavens, and crucifixion day. Some say it's real. I don't know if it's true. I can just imagine 10,000 angels cry. That roots and light rain to me and you. The angel owns to free thee, to take him from the tree. They waited for the words from his voice. When he asked the Father, why hast thou forsaken me? They watched the Savior die of his own choice. I've never seen 10,000 angels cry. But I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. They turned his head away, they couldn't bear the sight. It must have looked like a rain on 10,000 angels fly. Nanay Lina. Kanay. As the sun slipped away, the skies turned to gray. And when Jesus gave his all, that's when the tears began to fall. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. They turned his head away, they couldn't bear the sight. It must have looked like the rain when 10,000 angels cried. It must have looked like the rain when 10,000 angels cried. Maraming salamat, Teresa. Ngayon naman po ay nasa bahagi na tayo ng ating
ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia, patuloy sa Genesis 12. So ano ang inyong naalaala sa ating mga pinag-aralan? Meron ba kayo naalaala? Wala. Ano yung madami na yun na naalaala ninyo? Ibanggit niya. Isa na po yung kasamaan ng tao. Yung kasamaan po ng tao ay naging sanhi po ng kamatayan. Ayan. Hanggang ngayon naman, di ba? Kapag ikaw ay nagpakasama-sama, ano maghahantungan mo? Kamatayan. No? At dito, yung sa unang paglikha, ay doon ka na lang para hindi ka nakita. Okay. So, babaguhin ko ang aking salita. Sa Genesis, ano kaya ibig sabihin ng Genesis? Ang pasimula. Na? So, dito, inilahad ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Na? Hindi pa nga tayo nililikha, inibig na tayo ng Diyos. Lahat ng pangangailangan natin ay kanyang inuna. Na? Para sa panahon na tayo ay lilikhain na niya, nandoon na lahat ang ating kailangan. No? Hindi na tayo maghahagilap na, Lord, wala kaming bigas. Lord, wala kaming pang-ulam. Hindi katulad ngayon. Mahirap. No? Dahil tayo ay nahiwalay na sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa kabilang dako, magpasalamat tayo na tayo ay anak na ng Diyos. No? Ano pa ang natutunan natin? Natutunan natin na ang unang tao ay si Adan, pagkatapos si Eva, at si Eva ay hinugot sa tadyang ni Adan. No? Na ang tao, yung unang tao ay nilikha na mayroong hininga ng Diyos. Ano yung hininga ng Diyos? Yung banal na espiritu. Kaya noon buhay. Sa ngayon, ang mga taong walang pagkilala sa Diyos ay walang banal na espiritu. Kaya sila ay patay. No? Pag kayo ay nakikinig ng balita, lagi na lang patay. Kaya hindi na ako nakikinig ng balita. No? Puro patay. Puro patay. So the moment na ang layunin talaga ng paglikha ay lumikha ng mga banal na tao. Tapos, nahulog sa pagkakasala ang unang tao dahil sa pagsuway. No? So, yan ang kasalanan. At nagkaroon sila ng anak. Sino nga yun? Si Abel at si Cain. At dito nakita din natin yung paraan ng paghahandog. No? Paano ba tayo dapat maghandog? The best, pinaghahandaan. No, hindi lang basta kung ano-ano lang. Kasi kanino ba natin ibibigay? Sa Panginoon, no? So, lagi kong sinasabi, ang pagsamba o worship ay para sa Panginoon. Tayo ba ay nagsasamba sa Panginoon ng paloko-loko? Siyempre, hindi. Yung bukal sa ating kalooban, no? Laos sa ating puso. Maging sa ating pagkakaloob, kailangan, sabi nga, katulad dito, no? Biblikal lang tayo, pinaghahandaan. Na? Ano pa? Dito natin makikita ang unang krimen. Ano yung krimen na yun? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Sino dito inggitera? Wala. Buti na lang. Walang inggitera. No? Dahil tayo ay mga mananampalataya. Tamang humanga, pero hindi dapat manatili yun. Dahil kapag yung sobrang paghanga na, nagiging inggit na yun. No? At kapag nagtagal pa yun, no? Sobrang inggit na yun. Mangungutang ka na para lang kung ano yung meron yung kapitbahay mo, magkaroon ka rin. Kahit hindi mo kailangan. Diba? At hindi kaya. Okay, balik tayo doon sa patay. Dahil, kailan ba yung patay? Araw ng patay. November 1. Tatanungin ko kayo, bakit tayo nagsisindi ng kandila?
Hindi. Liwanag. Para sa Alimbawa, naglalakad ka sa madilim, anong dala mo? Kandila. Ano purpose doon? liwanag. Liwanag. Ngayon, kapag ikaw, hindi magagalit ha, tinuturuan ko lang kayo ng tama. Hindi magagalit ha, mga kapatid, sinasabi ko lang yung totoo. Kapag nagsindi ka ng kandila, sino pinapaliwanagan mo? Pag nasa sementeryo ka, Patay. patay, papaliwanagan pa. Hindi na, patay na nga yun eh. No? So, nasa sa inyo yan. Sinasabi ko lang yung tama. Na? Sinishare ko lang sa inyo ang tama. Para, sabi niya, para wag kayong maging, wag na, hindi ko nagagamitin yung term na yun dahil masakit. No? Yun. No. Para tayo marunong. Hindi tayo lulukuhin ng tao. Dahil mga baka mamaya pagdating doon, ay, akala ko ba mananampalataya ka? Kristiyano kayo? Pag kayo nagsisindi ng kandila, tamang dumalaw, Alalahanin. alalahanin. Pero yung pagsindi ng kandila, hindi tama. Dahil patay na yun. Ang sabi nga, di ba pinag-aralan natin nung linggo, the moment na namatay ka, wala ka na pagkaalam. Hindi mo na alam kung ano nangyari sa'yo. Hindi mo na alam kung saan ang bahay mo. Yun. Nawala na ang iyong uliran. After 100 days, lupa ka na. Ha? Kaya mabuti ang alam ninyo. Kaya magpasalamat kayo sa akin. Hindi kayo ignorante sa katotohanan. Okay, punta tayo sa ating lesson. Dahil parang mabigat sa aking kalooban na narinig ko, hindi kita kinurek. No. No? Consensya. Oo. Okay, punta na tayo sa ating aralin. Huwag magagalit ha, liberty ha. Okay. Oo, kaya nga kinukurek. Kasi wala namang magkukurek sa inyo, kundi kami mga manggagawa ninyo na nakakaalam ng katotohanan. Kapagkat ang katotohanan ng siyang magpapalaya. Okay, punta tayo sa chapter 12. Okay, so, binasa niyo ba to? Hindi. Hindi kayo nagbasa, no? Sabi ko na nga ba, hindi nagbabasa. Paano kayo matututo? Sabi ko, magbasa na. No? Okay, sino ang magbabasa? Ay, kahit sino. Sige, hanggat kaya mo. Hanggang 9. Tinawag ng Diyos si Abraham. Hmm. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapakalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Sinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem. Shechem. Saan ka na? Sa ano na po? 6. Okay. Sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. 7. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. 8. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Okay. So dito, bigla na tayong lumundag sa buhay ni Abram, no? Nung nakaraan, akala ko kasi natapos na natin tuturin ng Babel eh.
Noong nakaraan, pinag-aralan din natin yung baha. Na? Sino yung mga tao doon sa panahon ng baha? Noah. Si Noah at Ang kanyang pamilya. kanyang asawa, kanyang 3 anak, at mga asawa ng 3 anak. Nagkaroon ng baha sa loob ng ilang araw? 40 days and 40 nights. Pero ang baha ay tumigil ng 150 days. Na? Okay, so tandaan natin, dumami na ang tao. Kaya nagkaroon na ng Abram. No? Si Abram, noong siya ay hindi pa kumikilala sa Diyos, ang tawag sa kanya ay Abram. Na? Ang asawa niya, ang pangalan ay Sarai. Sarai. Okay, tingnan natin ngayon. Bakit kaya sa palagay ninyo, sa dami-dami ng tao, si Abram ang inutusan ng Diyos na, Abram, halimbawa ikaw, Lina. Lina, halimbawa may asawa ka. So, pumunta kayo doon. Ay, hindi ko pa alam kung saan yung doon na yun. No? Ituturo ko sa iyo ang pupuntahan mo. Papayag ka? Hindi mo alam, ha? Oh, hindi mo nga alam, papayag ka? Ha? Papayag. Very good. Oh, kaya pag sinabi ko, magsimba kayo tuwing linggo, papayag kayo? Ay, very good. Praise the Lord. No? So, linggo-linggo, ha? Huwag umabsent hanggat may buhay. No? Hanggat hindi gagapang, magsimba. Okay? So, tinawag si Abram. Sa lahat ng tao, bakit si Abram ang napili kaya? Siya ay nananampalataya kay Hindi pa. Kapag ikaw ay sumusunod, hindi pa si Abram pa ang pangalan niya eh. No? Ano ang nakita ng Diyos? Tayo ba? Saan ba tayo tinitignan ng Diyos? sa puso. Puso. So, nakita ng Diyos sa dami ng mga tao. Mabuti ang puso niya. Oo. Sa dami ng tao, siya ang napili ng Diyos. Uy, bata. Dahil nakita ng Diyos ang kanyang puso. Tayo man, hindi tayo tinitignan ng Diyos, ayan si atin hindi mayaman, kami mahirap. Hindi. Pantay-pantay tayo dahil mga anak tayo ng Diyos, ha? Pag anak ng Diyos, walang mahirap, walang mayaman. Tandaan ninyo yan, ha? Pantay-pantay tayo. Okay, so nakita ng Diyos na ito ang taong susunod sa aking utos. Na? So, lumakad siya. Pero si Abram ay mayaman. Kaya makikita ninyo dito, kasama niyang umalis yung kanyang asawa, mga katulong, yung pamangkin niya, at saka yung mga hayop nila. Kasi noon, ang tao, nasusukat ang kanilang kayamanan sa hayop. No? Pag marami kang hayop, mayaman ka. Ngayon, ang tao nasusukat ngayon sa pera. Diba? Pag kurap ka, marami kang pera. Doon, wala namang nakukulong. Panay lang ang hiring-hiring. No? Wala. Ngayon na naman, dolomite na naman. Pinaglulukulan tayo ng gobyerno. Okay. Ang ganda ng sabi ng Panginoon, sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansay, tihoy ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpapala, sila ay pagpalain din. Ibig sabihin, nandoon yung blessing ng Panginoon. No? Nandoon yung gabay ng Panginoon. Nandoon yung katwiran ng Panginoon sa Kanya. Okay? Sabi niya, habang naglalakbay sila, ang haba, no? Kasi nung ang paglalakbay ay paa. Hindi naman sila sumasakay sa kabayo. No? Ang mga kamelyo, mga babae at saka yung mga bata, doon pinapasakay. Kasi na ang lakad ng kamelyo, dahan-dahan, dahan-dahan. No? So, mga ilang buwan kaya ang lakaran na yan. No? Mula doon sa lugar na kanilang pinanggalingan. Okay? So, napipicture nyo na ba kung ano ang hirap, no? Pero, nagsabi pa siya, ay, ayoko po, ang layo naman noon. No? Madami na.
Kung ako yun, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, hindi ako makalakad. Pag tayo, no? Pero si Abram, nandoon yung kanyang willingness na sumunod sa Panginoon. Okay? Sabi niya, eto ang bayang ibibigay ko sa iyo, ang Kanaan. Kanaan yan eh, na ang tawag ngayon ay ano? Ha? Ang Kanaan noon ngayon ay Israel. Ha? Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at tuminto sa pagitan nito at ng Hay. O ano ang una niyang ginawa? Nagtayo siya ng dambana. Alam niyo ba ang dambana? Yung mga bato lang, ginagawa nilang dambana, no? Parang altar, no? Altar at sila ay sumamba. Kikita niyo yan, sa haba ng biyahe nila, hindi nila nalimutan ang sumamba. Ang mga tao ngayon, pagali kung saan-saan, hindi na makapagsamba. Bakit? Hindi pagod ako, traffic kasi, nauhaw ako, init-init. Dami reklamo. Pero, di ba ganyan? O, sabihin ninyo hindi. Naantok na nga ako, pagod na ako, layo-layo, traffic, no? Pero si Abram hindi nagreklamo. Ano ginawa niya? Gumawa pa siya ng altar at sumamba sa Panginoon. Tayo kaya, paglinggo ko dami nating reklamo eh. Diba? Hindi nga tayo makapagsamba ka agad-agad. Diba? O, totoo yan. Lahat naman tayo. Biktima ng ganyang pag-uugali. Wala yang sinisino. Ganyan talaga ang ugali ng tao. Okay? Humimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. So, sino gusto magbasa? 10 hanggang 20. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mo magkapatid tayo, alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abram at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, pamilyo, at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya si Abram ay ipinatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo na siya at umalis na kayo. Iniutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Okay. So, napakaganda ng ating pag-aaral para tayo nanonood ng sine. No? Dahil ini-interpret ko sa inyo ang mga pangyayari. Okay. Dahil nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan na ngayon ay tinatawag na Israel. Na? So, ano ang ginawa nila? Pumunta sila sa Ehipto o sa Egypt. Ang Egypt at saka ang Israel ngayon magkalabang mortal yan. Pero ang kakampi ng Egypt, Iran, Iraq, Lebanon, yan sila magkakampi. No? Pero noon, mag-amigo, magkaibigan. No? Magkaibigan. Kaya doon sila pumunta. At habang daan, dahil ang Paraon ay
pwedeng mag-asawa ng marami. No? Eh si Sarai pala ay napakaganda. Ha? Okay? So sabi niya, Sarai, napakaganda mo. Pwede ba, pag may lumapit sa'yo, sabihin mo, ano daw sabi? Kapatid. Magkapatid tayo. No? Kasi, kapag sinabi mong asawa mo ako, papatayin si Abram. So sabi, magkapatid. Anong ginawa ni Abram? Yun ba ay Mali. tama? Palagay ninyo? Yun ay isang pagsisinungaling. No? Kung iisipin natin, para bang wala na siyang tiwala sa Diyos, na sila naman ay inutusan na pumunta. Pero nagsinungaling siya. So tayo, kahit naman ngayon sa ating buhay, kahit na sinasabi natin meron tayong Kristo, umiiral pa rin yung ating sinungaling. No. Sino rito ang hindi nagsisinungaling? Kung nga nakataas na ang kamay, sabihin nagsisinungaling. No? Tayo. Oo, no? Pero dapat, hindi tayo nagsisinungaling. Okay? So, ganoon nga ang nangyari. At, nakita na ng paraon ang ganda-ganda. Siyempre, nabigani ang paraon. Bago na namang asawa yun. No? Gagawin na namang bagong asawa. So, anong ginawa ng paraon? Binigyan pa ng maraming tauhan. Ano pa yung sinabi? Kamelyo. Ano yung mga binigay? Ang dami. Kambing. Tupa, kambing, baka, asno, at mga alipin. Kamelyo pa. Lalong yumaman tong Abram na to. Kasi dati na siya maraming hayop. Marami rin siyang alipin. Pero dahil siya ay natipuhan ng paraon yung asawa niyang si Sarai, ganoon pala yan magbibigay sila ng, ang tawag niya sa English ay dowry. Dote, no? Dote. Ha? Halimbawa, nung nanligaw sa yung asawa mo, binigyan ka ba ng dote ng magulang mo? Sagot. Wala. Walang dote. Kasal na lang kaagad. No? Okay na yan. Kahit walang dote. Ito yung uso ngayon, di ba? Oo. Wala na. Oo. Sama na nga lang. Oo. No? Noon eh, magsisigdi ka pa ng kung ilang panahon, di ba? Oo. Ano pa. Mag-iigib. Iigib mo nga. Sisilbihan mo. Wala. Wala na ngayon. No? So, yan ang nangyari. Okay? At ano ang nangyari? Nakita ng Diyos ang ginawa ng paraon. Sabi niya, ito, mukhang babae. No? Mahilig sa laman. Anong ginawa ng Diyos? Pinadala sila ng katakot-takot na karamdaman. Binigyan sila ng Diyos ng karamdaman. Dito lang nangyari sa panahon natin ngayon, si Kristo, dahil ang tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo at ng banal na Espiritu. Hindi na yan nagbibigay sa atin ng karamdaman. Ang karamdaman ay buhat yan sa ating mga kalukuhan at buhat sa ating mga katigasan ng ulo. No? So, halimbawa, laging puyat, kakasakit ka. Pag ikaw hindi ka kumain, mau-ulcer ka. Na? So, ganyan lang yan. Pero, huwag niyo sisihin ang Diyos sa panahon ngayon dahil hindi tayo binibigyan ng sakit. Anong binibigay ng Diyos sa atin ngayon sa panahon ni Kristo? Ha? Ano? Gising. Biyaya. Blessing. Na galing yan sa Panginoon. Ang sakit, problema, galing yan sa atin. Kalukuhan natin yan. Kaya tayo nagkakaproblema. Tandaan ninyo yan, ha? Huwag yung sisisihin na Diyos. Ay, binigyan ako ng Diyos ng sakit. Kaya ako may problema, wala akong pera dahil ang Diyos ganyan, madamag, etc. Hindi. Kalukuhan natin yan. Hindi ka marunong mag-budget. Kaya ka nauubusan ng pera. Matigas ang iyong ulo, kaya ka napapahamak. Ha? Hindi ka nag-iingat, kaya ka nagkakasakit. Pero dito, sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng Diyos Ama, pinahintulot din na magkaroon. Binigyan, ang sabi dito ay, ano sabi? Nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Hindi natin alam kung ano mga karamdaman ito. Basta katakot-takot, ibig sabihin marami.
Pag sinabing katakutan, marami yan, iba-ibang klase. No? Hanggang sa siguro may mga namatay na. Kaya, pinatawag ng Paraon si Abram at sinabi, bakit mo to ginawa sa akin? Tuloy, marami ditong namatay, marami kami mga sakit. Sabi niya, ano naman ang sinabi niya? Ba't mo sinabi, kapatid mo to, asawa mo nang pala to? Kaya mo naman, sabi niya, hala, isama mo siya at lumayas na kayo. Sabi, siguro sa loob-loob na parang mga nagdala to ng mga kamalasan sa buhay ng palasyo, no? Mga malas to. Sige, layas na kayo, no? Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Ang jackpot naman ni Abram, no? Manala. Hindi naman sila nilatigo, hindi sila pinarusahan. Basta pinalayas lang sila, dala-dala yung ari-arian. Bukod doon sa kanilang dala-dala galing doon sa kanilang lugar, yung pangbinigay ng Paraon. Wala bang magtatanong kung ano yung Paraon? Wala. Alam niyo na kung ano yung Paraon. Hindi, ba't hindi kayo nagtatanong? Parisio. Ha? Ha? Awal. Ay, ano man Hindi ka pala alam ang Paraon, hindi kayo nagtatanong. Ano nga? tayo pa. Ano ang Paraon? Kung ba ang equivalent yan siya ang hari? Na. Hoy, Dodong! Huwag mong paglaruan yan. Hoy, Dodong! Okay. At humaba pa. Humaba pa naman ang ating oras, no? Nantok na kayo? 30 Hindi pa? minutes pa po. Hindi pa? Gusto namin. Nagustuhan ninyo ang ating lesson? Okay. Sa ating wala matutulog, ha? Tandaan natin na sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon, dala-dala niya yung kanyang pamangkin. Anong pangalan ng kanyang pamangkin? Si Lot. Si Lot, na? Si Lot ang kanyang pamangkin. O 13 verse 1 hanggang 13. Ikaw, te, kaya mo, te? Oo, kaya ko. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay ng pahilaga patulong Negib. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at ila. Mula sa Negib, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Ay. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Si Lot, na kasama ni Abram, ay marami na rin tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Dahil napakarami na ang kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawang ni na Abram at Lot. Kaya madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nung panahon din iyon, ang mga Kananeo, Pariseo, ay naninirahan pa sa lugar na iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat pag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo, mamili ka kung gusto mo sa kaliwa. Sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan ka, sa kaliwa ako. At nang igala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Sol ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa napupupo ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan. At naghiwalay na sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod sa kabila.
na malapit sa Sodoma na, na kasama ang mga tao ng lungsod ng ang lungsod ng ang lungsod Hirap talaga yung pag-ikalibis pa. Ano, sobrang Sodoma, namuhay sila ng laban kay Yahweh. Okay. Ganyan lang po, te. So, dahil pinalaya sila sa Ehipto, naglakbay sila pahilaga patungong Negev o Negev. Kasama ang kanyang asawa at pamangkin niyang si Lot, dala ang kanilang mga ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Ganoon din si Lot. Siguro, kung ikaw naman, Tilina, marami ka namang ari-arian, siguro kung pamangkin mo ito, binaginan mo rin. No? So siya, may mga tao na rin siyang nag-aalaga sa mga hayop. No? Pareho na silang mayaman. At anong nangyari sa mga tao? Nag-aaway-away na. No? Nag-aaway-away yung mga tauhan nila dahil nag-uunahan kung saan makakakuha ng tubig. No? Importante sa kanila ang tubig. Dahil yung mga alaga nila pinapainom. No? At bago sila nakarating doon sa kanilang pinuntahan, ano ang ginawa ni Abram? Nagtayo ng, sumamba siya ulit doon sa dati niyang pinagtayuan ng dambana. No? So sumamba ulit. Tingnan ninyo, hindi nila nakakalimutan ang Diyos. Ang tao, kapag nananagana na, nakakalimot. No? Pero pag wala, tawag ng tawag sa Diyos, Diyos ko po, Diyos ko po. Di ba? Minuminuto, Diyos ko po, Diyos ko po. Pag binigyan na ng Diyos, nakalimutan na ang Diyos ko po. Ako po, ako po, ako po. Ha? So, nalimutan ang Diyos. Kaya huwag natin gawin yan, mga kapatid. Huwag nating tularan natin si Abram. Si Abram na, no? Na sa bawat saglit ng kanyang buhay, nagtatayo siya ng dambana, yung altar, at doon niya sinasamba ang Panginoon. No? Ang Diyos, hindi pala Panginoon, ang Diyos Ama. Ang Panginoon ay si Yesu Cristo. Okay. Kaya, ano ang pinag-usapan ng mga magpamangkin, magtiyo at magtiya, ay maghiwalay na tayo ng lugar. Dahil hindi pwedeng sama-sama dahil magulo ang daigdig nila. No? Magulo ang daigdig, nag-aaway-away yung mga tauhan. No? Siguro naman kung marami kang katulong, ganoon nga ang mangyayari. Nag-aaway-away. No? Sa isang tahanan, sa mga magagandang tahanan na maraming mga katulong, nag-uyok-uyokan yung mga katulong. Kaya mo nga siya paglinis dyan, dito tayo. Di ba? Ganyan? Ganyan din ang nangyari. Huwag nating paigibin yung mga tauhan ni Tio Abram. Tayo lang dito makinabang sa tubig. Kaya napag-isipan ni Abram, maghiwalay na lang tayo. Tignan ninyo kung gaano kabait si Abram. Sabi niya, kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkakamag-anak tayo. Ang magkakamag-anak daw hindi nag-aaway, hindi dapat nag-aaway. Sino ang aawayin ninyo? Sino dapat aaway? Joke lang yun. Wala tayong dapat awayin. No? Ang mabuti, maghiwalay tayo. Ito na. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Napakabuti naman ni Abram. No?
Hindi niya pinili yung maganda. Basta sabi niya kay Lot, oy pamangkin, pumili ka saan mo gusto. Kung dito ka sa kabila, dito rin ako sa kabila. Na? At ano nangyari? O, tingnan mo to si Lot. Ha? Iginala. Diyan, basta. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan. Patag ang pinili ni Lot. Na, bakit? Saya sa patag. Na? Pwede kang, nandoon na ang lahat ng karangyaan sa patag. Na? Ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Suwar ay sagana sa tubig o sagana pa sa tubig. Tulad ng halamanan ni Yahweh at ang lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay na nga sila ni Abram. So naghiwalay na. Sabi siguro nito, maghiwalay na tayo dahil mabuti dito. No? Sagana sa tubig, bahala ang tiyo doon. Kung ano mangyari. Diba ganyan naman ang tao? Sabi, mine, me, ours. Gusto lang natin tayo. Kami. No? Ganyan ang tao eh. Puro pakabit. Ganito din sila. Nanatili si Abram sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagan malapit sa Sodoma. O, tignan ninyo ang sinabi ng Biblia. Sa lugar na ito ay napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila laban kay Yahweh. Kung halimbawa, ikaw, Ana, pipiliin ko, dito tayo ano to dito, patag, maraming tubig. Pero ang palibot mo ay masama. Ha? Ito yung pinili ni Lot. Siyempre, ang kamatis, kapag nahaluan ng bulok na kamatis, ano nangyayari? Nabubulok din. Ha? Kaya tayo, piliin natin yung mga kaibigan natin, mga kapatid. Pwede tayong makisama. Huwag makisama. Tandaan ninyo yan. Pwede tayo makisama sa iba, pero huwag makisama. Halimbawa, may kaibigan ka, pero chismosa. Huwag ka na makichismis dahil hahaba pa yan, mag-aapoy pa yan. Kaya anong dapat gawin? Piliin natin yung mga kaibigan natin. Sino ang dapat natin kaibigan? Yung mga kapwa natin mananampalataya. Dahil hindi ka dadali noon sa kapahamakan. Okay? So, naunawaan na ninyo. So, ang lugar na Sodom at Gomora, doon na ang sobrang kahalayan. Alam niyo ba, nandun yung mga bakla, mga tibo, mga lalaki sa lalaki, babae sa babae, ganoon kasama yung lugar na yun. So, hanggang dyan muna ang ating pag-aaral. Mga succeeding verse 14 hanggang chapter 14. Basahin ninyo ha. Basa. Okay, tumangot-tangot lang. Dahil tatanungin ko pa ito. Okay? So, ito na yung pamasahe ko. Dahil nandito ka na. Asan na ba ito? Oo. Baka mawala ko pa yan. No? So, anong natutunan ninyo mga kapatid sa ating aralin? Hindi kayo nantok, no? Hindi po. Sabi ko na nga ba, hindi kayo nantok eh. Ano masasabi ninyo sa ating aralin? May natutunan ba? Oh, salamat sa Diyos. Hindi nasayang yung aking boses. Ano natutunan? Sige nga, te. Ikaw naman ang unang sumagot eh. Laging masunurin sa ibig ng Panginoon. Yung Amen. mapagbigay ka, yung mapagpasensya ka, yun ang gusto ng Panginoon. Okay. So, tandaan niyo yung sinabi ni Ate Lenny. Dahil, ito yung kapitbahay mo, hindi ka ipapahamak. Dahil kapwa natin mananampalataya. O, ikaw naman, ate, ano natutunan mo sa ating napag-aralan? Ano ang nakuha mong sustansya? May sustansya bang nakuha? Ha? May sustansya? Ha? Ay, hindi pwedeng ganun. Dapat meron, iba. No copying. Sige.
own business. Oo. Kayang-kaya mo. Ano yung natutunan mo doon sa pinag-aralan natin? Ano yung sinabi ng Diyos? Maging mabuti ka sa kapwa mo. At maging mabuti sa kapwa. Maging mabuti sa kapwa. At laging Sige, kaya mo yan. laging magpakumbaba. Mayroon na kasala. Tama ka dyan. Mapagpakumbaba ka, te. Ay, praise the Lord. Hindi ko naman sila pinapatuloy. Ay, tama ka dyan, no? Kaya, kaya pag nagagalit sila sa'yo, tahimik in Jesus' name. No? O, ikaw naman, te. Ano ang natutunan mo? Lahat kayo. Dahil sayang yung boses ko kung wala kayong natutunan. Ano yung sa haba ng aking kwento at pag ganyan-ganyan, ano nakuha ninyong sustansya sa buhay ni Abraham? Ha? Kabutihan. Kabutihan. Ano yung kabutihan na kabutihan sa kapwa? Ano yung buti na ibinigay niya? Siya ay mapagbigay. Kasi nung naghatian na sila ng lupa, pinagbigyan niya yung pinili niya. O, ikaw, Lot, pumili ka na. Si Lot, wais. No? Napakawais. Sabi niya, akin yung kapatagan. Maraming tubig. Eh, si Abraham sabi niya, sige, kung yan ang sayo, dito ako sa medyo bundok-bundok naman ang kanya. No? Okay? So siya ay mapagbigay. No? Nagpaparaya. Ikaw, te. Ano ang sustansya? Marami kayong Siya ay mabuti at mapagkumbaba. Oy. At sinabi nga doon na ang sayo'y magpapala ang aking pagpapalain at ang sayo'y susumpa ang susumpa. So, ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay pinapatnubayan siya sa lahat ng kanyang lakad. Gusto niyo bang ganyan din ang sabihin ng Diyos sa atin? Ang sayo'y magsumpa, isusumpain ko rin. Ang sayo'y magpapala, ay papapalain ko rin. Pero kay Abraham lang yun eh. Kanyang blessing lang yun. So, si Abraham ay binless ng Diyos. Bagamat hindi pa niya tinatanggap ang Diyos Ama. Sumunod pa rin siya. May kaunti. Ano po, kapag inutusan ka po ng Diyos, ibig sabihin, susubaybayan ka niya, kaya bawal po magsinungaling. Tulad po yung tinanggi niyang asawa niya si Sarai. Amen, no? Sinabi niyang kaibigan. Kapatid lang. Kapatid. Kung yan ang declaration ng Diyos sa iyo, tanggapin mo yun. No? Pag sinabi magsimba kayo, o kung sabihin masakit ang tuhod ko, hindi yan katanggap-tanggap. Hanggat nakakagapang, gapang. May tricycle naman. No? Hindi naman imposible makarating. Ang lapit-lapit ng ating church. Walang rason. Saka po ano po siya, si Abraham. Kahit anong pagod niya po, yung malayong nilakbay niya, hindi niya nakakalimutan lagi na magpasalamat sa Panginoon. Yung altar na ginawa niya. Lagi niyang No? So, nandoon yung kanyang puso. Kaya nga ang Diyos, tinitignan ang puso ng mga tao. Ito ba, willing ba itong sumunod sa akin? Willing ba itong magpasakop sa akin? Tingnan mo si Abraham. Siya ay pinagpala. Dahil siya ay, masunurin. Gusto natin pagpalain tayo. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Ako na, kasunod. Kasi Ikaw na. pag ganun eh. Ah. Chapter 12 ba yan? Mm. Chapter 12, Genesis. Ang ituturo ko diyan na napakagandang ginawa ni Abraham. Siya lang ang bukod tanging nakagawa. No? Si Enoch, ikapitong henerasyon from Adam, ay nanampalataya, naging righteous na. At hindi namatay. Dinala sa langit. Si Noah, ikasampung henerasyon, wala ring pangako. No? Maging ang anak niya si Japhet, Silcam, hindi rin righteous. Si Noah lang. Pagdating kay Abraham, ikadalawampung henerasyon from Adam, si Abraham po, ang nakita ng Diyos sa kanya, yung puso, yung pag-ibig ni Abraham.
So sa madaling salita, yung kay Enoch, yung kay Abel at kay Noah, mga righteous sila, wala sa puso. Nanampalataya lang. Pero itong si Abraham, minahal niya. Nakukuha niyo? So, tayo, lahit na ni Abraham, di ba? So, ano ang dapat natin gawin? Mahal niyo ba ang Diyos? Tama yung sinabi niya na sumunod. Pero mas yung mahalin natin si Lord, di ba? Mark chapter 12, verse 30, kabisado niya yan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Nagagawa ba natin yan? Kasi pag ginawa natin yun, matutulad tayo kay Abraham. Mahalin. O madaling sabihin, paano nyo ipapakita na mahal nyo si Lord? Kirina, paano mo maipapakita na mahal mo si Lord? Para matulad ka kay Abraham. Nangalan sa Panginoon. Ano pa? Nangalan magbunot ng kapatawaran sa ating sa nabigyan sa kalakasan. Okay. Liberty. Ano ang gagawin mo para mapatunayan mo Salamat. mahal mo si Diyos? Mahal mo si Lord. Laging pasalamat sa Panginoon at laging humingi ng kapatawaran kung mayroon kang nagawa at magpatuloy ng pagsasama. Ate Lisa, paano mo mapapatunayan na mahal mo si Lord? Aawitan ko siya ng papuri. Ginagawa mo na. Ano pa? Sisimba ako at nagbabayos. Ginagawa mo na. Ginagawa mo na. Ano pa? Maglahat siya. Naghahandog. Very good. So, katulad ni Abraham, naghandog si Abraham. Alam niyo ba ang hinandog ni Abraham? Anak niya, si Isaac. Nung papatayin niya na lang may narinig siya, huwag mong sasaktan. Maganda yung sinabi niya. So, ibig sabihin, doon nakikita ni Lord na mahal niya si Lord. Dahil hindi pwedeng sa bibig lang, sa nguso lang. Mahal kita Lord, pero wala akong gagawin. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ate Ana, ano naman ang pag-ibig mo kay Lord? Ano ang ginagawa mo para mapatunayan mong mahal? Minamahal ko po yung kaaway ko. Tama. Hallelujah. No, nasa Matthew 5:44 yan. Matthew 5:44. Ibigin mo ang iyong kaaway. O ano pa? Sa Diyos, ano ang gagawin mo sa Diyos? Yun nga ba, sisimba po ako. Sisimba. po natin po. Tapos yung mga salita niya po, ipapangaral ko sa mga No, ano hindi pa? pa nakakakilala sa kanya. Papakilala ko po siya. Na siya ang ating Panginoon at sa Tulad niya, naghandog siya. Ikaw, anong gagawin mo? Maghahandog. Diba, kahit hindi pera, ihandog mo ang buhay mo sa Kanya. Ihandog lahat ng utos. Tama yung sabi niya, lahat ng utos gagawin niyo dahil mahal niyo. At ang Diyos, titingnan ng Diyos ang puso niyo kung totoo kayo. Nakukuha niyo? Kung totoo kayo, titingnan ng Diyos. Alam, hindi natin pwedeng lukawin ang Diyos. Sasabihin, ay, mamaya simba, mamaya wala na, mamaya simba. Pagmamahal ba sa Diyos yun? Ako rin. Oh, Ate Lenny. Ako nung makakilala ko sa Panginoon, kumayo ako, inimbit ako para makilala rin nila ang Diyos kung gaano kabuti. Dahil ipinakita ko rin sa buhay ko nung ako'y makakilala para matulad din sila na hindi lang ako ang mapagpala, hindi kailangan din makita sa buhay ko na nung tinanggap ko siya, binago ako, nakita rin nila na isang hindi yung nakakilala ng nasa Panginoon, tumayo nga. Lahat naman ng chismis, lahat naman ng at lagi akong nagpapakumbaba. Kahit may kasalanan sa akin, pinapaubaya ko sa Panginoon. Pinananalangin ko pa rin na ipuin. At yung kanyang pagkakamali, siya ang magbabago. Hindi ko kaya. Kaya, hindi ba nung
tatlo lang tayo, di ba, Pastor? Hmm. Halos naman dati ako nag-invite ko yan. Yung iba hindi nagpatulong. Eh di, wala na akong magagawa. Basta binimbita ko sila para makakilala rin sila. Tulad ni Lisa, isang magandang halimbawa yan. Sinabihan ko, Lisa, patay ka ng Bible. Never na nag-absent yan. Sa Bible, sa simbahan, never nag-absent yan talaga. Sinisikap niya. Yun ang gusto ko. Marami akong in-invite. Ayaw ko ng dugtungan. Kailangan Tawag yun ang dugtungan, te. Hindi na ako nagdadala ko. Tama. Yan. Ang sasabihin ko sa inyo ha, tama yung mga sinabi nyo, ginagawa niya rin yun. Pero ang the best, yung anong tawag doon? Yung Mateo chapter 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Yun ang ginagawa niya. Humayo kayo, bumahayo siya. O, kayong apat, wala kayong dala, siguro hindi kayo humahayo. Ayaw ko po nito. Lagi na lang ako. At tagal naman kumayaw. Ang tagal na natin na yun. Lagi na uulan. So, ito na nga, gagawin niya, di ba? Ano ba yung sikreto? Pag-pray mo muna. 1 month to 2 months, gabi-gabi. O, pag lumapit na kayo, kasi ulit-ulit ko lang. Pag kinulit nyo, kinulit nyo, lalayo na. Ayan na naman si makulit. Lalayo kayo ng lalayuan. Manalangin yung talaga. Pero sa prayer, pag sumagot si Lord, kakausap. Halimbawa, ito, pinag-pray mo. Puntahan ni Lord yan, ang Holy Spirit. Hoy, paglapit sa'yo ni Ana, sumabay ka ha. O, pag niyaya sa'yo, sumabay ka. Walang nakakatanggi. Tingnan nyo na lang. Kayo, ang tingin ko sa inyo, kaunti lang kasalanan nyo. Ako, napakarami ng kasalanan ko. Di ba? Napakarami ng kasalanan ko. O bakit ako nabago? Bakit ako binago nito? May nananalangin yan, no? Yan, may kasalanan yan. Panalangin ng panalangin, nakalagay pa sa blackboard. Number 1 pangalan ko. O, pinag-pray-pray nila. Diyan dito. Sa Yemelin. Di ba? May blackboard yan. Bel, ba't ako magbabago? Ang sarap kaya ng buhay. Di ba? Lasinggero ako. Babaero. O, di ba? Nasang tulin, wala akong kinakatakutan. Nasaksak ako. Ha? Salam na ng Lasangero. Palautangero na hindi nagbabayad. So, di ba? Iyan ang pinaka-best na gagawin ninyo. Huwag niyo sabihin, ay, kinukulit ko. Ayaw naman eh. Kasi kinulit niyo ay. Pag-pray niya talaga. Ikulit niyo kulitin niyo si Lord. Yan ang function niya. Function ng Holy Spirit. Hindi po yun. O, halimbawa, ang asawa mo. Lagi ko po pinag-pray. O, ipag-pray mo lang. Paano ka ba mag-pray? Ako lang po. Ay, hindi. Sasalitain mo. Sa gabi. Lalo na po. pag Sasalitain mo, siya. hindi yung ikaw. Ginaganon ko nga po. Inilihans mo. Ginaganon ko si Nililihan mo ah. Inilihans Sabi mo. ko nila ako po. Sabi ko, sawa na ako mag-ano sa kanya. Nahirapan. Kaya dapat nakakaisa. Okay? So, ang una, mahalin ang Diyos. Ha? Lahat ng sinabi niyo tama. Ginagawa din ni Ate Lini yun. Dagdagan niyo. Kaya ang tawag namin ni Pastor Dante, Ate Lini, Andres. Si Andrew. Si Andres, yun ang ginawa niya. Si Andres, unang nilapitan niya si Peter. Oh, sumama. Diba? Ang daming dinala. Tro ko ng orgulyo. Nag-invite niya. Oo. Well, Tama. siya. Lahat sila. Air condition pa ang pinuntahan natin. Dami nila, nagulat sila eh. Oo. Kasi gusto ko nga sa aircon. CCM. Oo, si CF. Nandyan. Ano pag-usapan niyo ni Pastor Dante? Sandali, tapusin muna natin. Tapos utap. Okay na. Wala na. Ano? Ikaw na. Tapos Read your na. Bible, ha? Hmm. Basahin niyo ang Bible. Ikaw na walang Bible, makibasa ka kay Lisa. Dito po palagi. Sinishare ko yan. No. Kapag nandun yan sila, ang Oo. pinag-usapan namin yung Bible. Doon Yan. kayo kung dahil Meron din dumadayo sa Di- akin. sandali. bakla. Yun ang nakalimutan nyo. Read
the Bible. From cover to cover. Yung si Pastor Ankit ba yun? Pastor Ankit, yung Indian, no, Bombay. Hindi nag-aral sa Bible school. Ang ginagawa niya from cover to cover, basa ng basa. Nagulat siya, nag-pre-preach na siya. 18,000 ang Members followers, niya. ang napapaniwala niya. Ang galing naman talaga, kahit ako, hanga ako. Pero sa lahat ng pastor, walang magaling. Pantay-pantay kami sa mata ng Diyos. Lahat. Yun talaga, itinalaga para doon. Ako naman, itinalaga para sa inyo. Nakukuha niyo. Para dito. No? Nakukuha niyo? Para alamihin tayo, huwag kayong mag-alala. At ito na. Sige. Closing prayer na. Closing prayer. Anong mga request ninyo? Si ito, Ano request? kaibigan ko, yung mata niya, lagi daw sumasakit. Punta sa ophthalmologist. Punta sa doktor. No? Pero may kasamang prayer. Oo. Pag-pray-pray. Kasi kailangan din makita din yan ng doktor. Baka kasi kailangan mo na magsalamin. Kaya ganyan. No? So, pero idadalhin pa rin natin sa panalangin yan. O, kayo. Sabi ko yun. Kalakasan, Kalakasan. Kalakasan ng negosyo. Ikaw, kalakasan ng hihilutin. Negosyo rin. Pagkalain. Sa kanya isama mo si Kuya Eric. Ay, hindi pa magaling si Hindi, Kuya. magaling na. Nagpapalakasan na. Dapat nasa Korea siya ngayon eh. Oo. Hindi ng doktor. Saka yung busin niya. Sige, tayo mo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin ang panahon na iyong binigay, Panginoon, upang kami ay makapagbulay-bulay ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin sa oras na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa aralin na ipinagkaloob mo sa amin, sa buhay ni Abram, Panginoon, at sa kanyang paglalakbay sa kanyang lakbayin, Panginoon, na nakita namin, nabasa namin ang iyong pangunguna, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagdadala sa kanila tungo sa lupang pangako. At sa habang ito, dakilang Diyos, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang aking mga kasama. Dinadalangin ko ang anak ni Ate Lenny, si Eric. O Diyos, ikaw po ang magkaloob sa kanya ng kagalingan, Panginoon, na naman ang kanyang nararamdaman ngayon sa kanyang lupang katawan. O Diyos, ikaw ang humuhulma, Panginoon, ng aming katawan. Kaya nga po, bilang ikaw ang maker ng aming mga katawan, hipuin mo po ito, Panginoon, at ibalik mo po ang dating sigla ng kanyang pangangatawan. Ganoon din po, i-bless mo rin po ang lugar na ito, ang tahanan ni Ate Lenny na pinagdadausan namin ng aming gawain, Panginoon. Ganoon din si Ate Lenny, O Diyos, salamat sa buhay niya na sa kanyang edad ay nagpapatuloy pa rin siya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. I-bless mo rin po, Panginoon, ang kanyang anak, ganoon din ang kanyang mga kasama sa bahay na ito. Pinadalangin ko rin po si Liberty, Panginoon, na ituro ko po ang tamang doktor sa kanyang mata, Panginoon, at dahil kaya sumasakit ang kanyang ulo, marahil dahil sa may kailangan ang kanyang mata na doktor. Kailangan niya pumunta sa ophthalmologist, dakilang Diyos. Ganon din po si Lina, Panginoon, nawa ay magkaroon siya ng maraming mahihilot, Panginoon, upang sa ganoon ay magkaroon siya ng income. Pagpalain mo po ang kanyang mga kamay na maging malusog siya, Panginoon, maging malakas ang kanyang pangangatawan upang sa Panginoon ay magpatuloy sa kanyang trabaho. Ganon din po, dinadalangin ko rin si Lisa, Panginoon, maging ang kanyang negosyo. Pagpalain mo po ang babaeng ito, Panginoon, na naghandog ng kanyang buhay, naghandog ng kanyang tinig, Panginoon. Ano man ang mga dumadating na problema, patuloy mo po siyang palakasin, Panginoon, at patuloy mo po siyang patatagin sa kanyang pananampalataya sa iyo. Alam ko, O Diyos, na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng inyong kontrol. Ganon din si Ana, Panginoon, salamat sa buhay niya na ipinaglingkod din niya sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil
nagbalik loob siya, Panginoon, pagkatapos niya magtrabaho, trabaho na hindi nararapat sa kanya. Kung siya man po ay humihiling ng trabaho, ipagkaloob mo nawa, O Diyos, ang tamang trabaho na hindi siya magkakasakit. Salamat, O Diyos, sa presensya ng bawat isa na narito ngayon, hapon na ito, nakiisa, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin patuloy ang mga wala dito, patuloy mo po silang paalalahanan, Panginoon, sa kahalagahan ng gawain na ito sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ang sabi mo nga, Panginoon, worship is for you, your word is for us. Ang salita mo ay para sa amin, Panginoon, upang sa gayon kami ay lubusang makilala ka sa aming buhay at patuloy ka naming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa mga aralin dakilang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon, kung paano ka umibig sa iyong mga anak. Thank you, Lord Jesus, at sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, nawa ay ingatan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, ganoon din si Ate Lenny na may iiwan dito. At idako mo po kami sa araw ng linggo sa aming pananambahan, ang aming mga paa patungo sa aming sambahan. Loobin mo, Panginoon, ang isang mabiyayang magdamag ng araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sandali, huwag mong alis. May nakalimutan akong napakahalaga na dapat niyong gawin. Gusto niyo bang pagpalain kayo lahat? Amen. Ha? Gusto? Itaas, kamay. Genesis chapter 12 verse 2. Ang sabi doon, sino man sa'yo, Abraham, ang magpala ay pagpapalain ko rin. Sino man sa'yo, Abraham, ang sumumpa o curse ay isusumpa din ng Diyos. Kaya tingnan nyo, yung mga nagagalit sa akin, gaganti ang Diyos. Ngayon, kaya pag may birthday ako o Pasko, ririgaluhan niyo ako para pagpalain. Diba? Diba? Kaya hindi kayo pinagpapala. Birthday, Pasko. Diba? Pero totoo yan. Sa ibang churches, every October 15, May Thanksgiving may pa. Thanksgiving yan sila. Pasasalamat sa mga manggagawa. Binibigyan niya. Binibigyan nila 1 kilo, 1 kilong asin, 1 kilong asukal, kahit na ano, basta 1 kilo. Basta. Pastor, Opo. kahit na hindi mo birthday, dahil lingkod ka, kilala mo kami. Alam ko. Oh. Hmm. Pero, siyempre, ayaw din namin ipaalam na kami gano'n, nagbigay kami gano'n. Ayaw namin ng gano'n. Alam mo, dahil ako gano'n natutunan ko ron. Ako may pusa ako na ano. Kaya, tama yung sinasabi ni Pastor. Oo. Kaya nato si Pastor Pumisa, kwento ng kwento, sinasabi pa. Kasi ayoko nung kasi yung mali sasabihin pa ni Pastor. Sinasabi ng ano eh. Nung nagbigay sa litson, sinabi ko pa. Okay, joke-joke lang yan ha. Hindi, totoo yun. Talaga totoo yun. Oh. Ayun, nasa Bible eh. Totoo yun. Okay, salamat. Ano daw yung pinag-usapan niyo, Oo nga pala. Pastor Dan? Sa kuha ko na Pastor Dan habang pala yan? Teka, habang ano, teka. Mika? Sayang yung mga wala dito. Hindi nila narinig yung yung ating napag-aralan. So malapit na ang Pasko, mag-aantay ako ng pamasko ko. Liwaliwanag eh. Sino man sa'yo magpala? Ang Diyos ang gaganti. Ang Diyos ang gaganti. Halika, halika.